humingi ng paumanhin ang trending 22 years old Sampaguita vendor sa security guard na natanggal mula sa paglilingkod sa isang malaking mall. Pero nangangamba rin siya na baka balikan siya ng security guard na nawalan ng trabaho dahil sa insidenteng nangyari sa labas ng isang mall sa Mandaluyong City noong December 17. Sa video na inilabas ng ABS-CBN News sa kanilang official Facebook page noong Linggo, January 19, inilahad ng vendor ang kanyang panig sa insidente. Sa video na inilabas ng ABS-CBN ay hindi ipinakita ang mukha ng Sampaguita vendor na nakaupo sa silya habang ini-interview. Ang tanging makikita ay ang gitnang bahagi ng kanyang katawan mula tiyan hanggang tuhod. Makikita rin na may hawak siyang cellphone at may suot na relos na kulay pink. Dito ay sinabi ng vendor na hindi niya kagustuhang mawalan ng trabaho ang security guard na gumamit ng karahasan para mapaalis siya dahil sa kanyang pagtitinda sa lugar na nasasakupan ng mall. Nanindigan din ang vendor na hindi niya minura o dinuraan ng security guard. Gusto kong humingi ng sorry sa kanya. Hindi ko po ginusto na matanggal siya sa trabaho. At SM po ang nag-decide at hindi po ako at wala akong kinalaman. Deklarasyon ng vendor. Sinabi rin ng vendor na biktima siya dahil sa mga batiko sa kanya sa social media na epekto ng viral video na engkwentro nila ng security guard. Biktima lang din po ako ng pagpo-post sa social media kaya nagsusorry ako sa kanya kung ano man ang nagawa ko sa kanya, saad niya. Iginiit ng vendor na walang katotohanan ang mga espekulasyong na mamalimos siya at miyembro ng sindikato. Lahad niya, hindi po ako namamalimos nung araw na po yun. December po yun. At yung karton na hawak ko po, may nakasulat po na namamas ko po at hindi po ako namamalimos. Hawak ko lang po yun kasi syempre December po. Karamihan sa tao, hindi naman po nabili ng Sampaguita. Hindi mabili yung Sampaguita. So gusto lang nila bigyan ako ng konting handog na pamasko at hindi po yun limos po. Sila lang po yung naghuhulog doon. Sinasabi po nila, pamaskuhan na lang kita. Giit pa niya, hindi po ako nang hihingi. Hindi po nangangalabit noon. Kung namamalimos po, di sana mahaba yung statement sa karton. Ang nakalagay lang po doon namamas ko po. Nagpaliwanag din ang vendor tungkol sa pagsusuot niya ng high school uniform habang nagtitinda ng Sampaguita. Ito ay kahit medical technology student siya sa St. Jude College. Iginiit ng vendor na hindi siya nagpapanggap. Yung uniform na yun, uniform ko po yun nung junior high school. Pugad Lawin po. Pagtukoy niya sa eskwelahang pinasukan noon sa may Project 8 Quezon City. Uniform ko po nung junior high school ako at isinuot ko po yun dahil isa lang po ang uniform ko sa St. Jude College. Yun po ang isinusuot ko kasi nga po nilalabhan ko po yung uniform ng St. Jude College po para maisuot ko po siya. Gaya ng sinabi ko, isa lang ang uniform ko kaya hinuhubad ko po yun at nilalabhan po. Nagsusuot po ako ng uniform kasi para maging disente sa harap ng tao at hindi po pagpapanggap yun. Totoo naman po akong nag-aaral. Ang habaan po ang pasensya at huwag masyadong magpumilit kung hindi naman pala talaga pwede ang mga aral na natutunan daw ng Sampaguita vendor mula sa kanyang karanasan. Pero nagbago na ang ihip ng hangin dahil sa kabila ng paghingi niya ng paumanhin sa security guard at katwirang nagbebenta siya ng Sampaguita bilang pangtustos umano sa kanyang pag-aaral, dumarami ang bilang ng mga nakikisimpatya sa security guard na nawalan ng trabaho at nanganganib sampahan ng kasong administratibo. Dahil daw rito, kaya nababahala ang vendor. Anya, gusto ko pong tahimik lang ang buhay ko. Privacy lang po ang nais ko. Tapos yung mga personal information ko po, nalilink po sa social media. Hindi ko po ginusto yun at wala po akong intention na mangyari yun. Nangangamba rin ang vendor na balikan siya ng security guard dahil sa galit nito sa kanya. Sa ngayon, halo-halo po yung kaba ko kasi nga po nasisanti nga po siya. Naisip ko rin po na dahil siguro po sa galit niya, baka balikan niya ako. Hindi naman po sa nag-overthink ako, pero may mga posible na ganun po ang naisip ko na baka isang araw, abangan niya po ako sa labas ng school namin or baka nagtinda po ulit ako, abangan niya po ako. Base lang po yun sa conclusion ko.
Base po sa nararamdaman ko, natatakot lang po ako. Bahagi ng pahayag ng vendor sa ABS-CBN. Sa kabilang banda, wala pang pahayag ang security guard na sinibak sa trabaho dahil sa insidente.